So mga par, sa naging bakbakan nga po sa pagitan ng ating Filipino Flash Nonito Donaire Jr. kalaban si Carlos Campos, kung sa mga idol, kagaya sa inaasahan po natin, outbox pong inabot ni Campos sa Pinoy Legend. Ayaw masyado dumikit si Campos mga idol kay Nonito. Alam kasi nito mga idol na merong lakas talaga ang Pinoy. Bagamat pagdating sa round 9 mga boss, nabiyakan ng kilay itong si Filipino Flash matapos ma-headbutt ni Campos, kung saan dito na rin hininto ang laban dahil sa hindi na makakita si Donaire. Kaya nung dinaan sa scorecards mga idol, panalo po si Donaire via technical decision at siya na ngayon mga idol ang bagong WBE Interim Bantamweight Champion. Samantala dahil tapos na po ang laban ni Flash mga idol, next naman natin naabangan mga boss ang laban ng ating pambato sa Junior Lightweight Division na si Mark Magnifico Magsayo, kung saan mga idol napabalitan na lalaban si Magsayo sa undercard ni Manny Pacquiao sa July 19, pero hindi pa pinapangalanan mga idol kung sino ang posibleng makalaban dito ni Magsayo. Pero confirm na dito na hindi si Hernandez ang makakalaban ni Magsayo dahil umatras ito sa utos ng WBC para labanan ang Pinoy. Sa ngayon mga idol, puspusan ang ensayo ni Magsayo kasama ang Team Pacquiao at makikita natin mga idol sa katawan ni Magnifico na ready na talaga ito sumabak sa ibabaw ng boxing ring. Bato-bato na mga idol ang kanyang katawan, lalo pag titigas ang katawan ni Magsayo mga idol kapag paparating na ang kanyang laban. At ulitin ko mga idol ang sinabi ko kamakailan lamang na malaki ang tsansa na mapalaban ni Magsayo sa IBF title fight sa lightweight kalaban ng bagong kampiyon na si Muratalla dahil number 4 contender po dito si Magsayo. Bakante po ang number 1 at number 2. Ang laban kay Muratalla mga idol ay perfect talaga para kay Magsayo. Bukod sa pareho silang malakas na fighter, talagang pukpukan ang kanilang estilo sa bakbakan. Sa kabilang banda naman mga idol, dininay naman po ng WBO ang request ng mga boxing fans na Emmanuel Navarrete na dapat daw ibigay kay Navarrete ang laban para sa bakanting WBO lightweight title matapos ito binaklas kay Keishan Davis dahil sa pag-overweight nito sa weigh-in sa laban niya kay Edwin De Los Santos. Ano yan ni Oliveri mga idol, ang presidente ng WBO, hindi daw pwede lumaban si Navarrete sa WBO 135 pounds kahit tinatawag pa ito na super champion ng WBO. Ito daw mga idol dahil hindi pa nito na-settle ang issue nito sa ating pambato na si Charlie Suarez. Labanan daw muna nito ang Pinoy Challenger matapos ang kanilang naging controversial na unang laban. Well, maski ang WBO mga idol, banas na rin siguro kay Navarrete dahil tatakas ulit ito kay Suarez. Pero sakaling ayaw talaga mga idol, pumayag ni Navarrete na lumaban kay Suarez sa rason na hindi na talaga nito kaya ang timbang na 130 pounds. Walang problema naman ito mga idol dahil babakante lang naman ang kanyang titulo at posibleng hindi na siya maging rated ng WBO lightweight dahil sa tumanggi ito sa rematch kay Navarrete. Sa rules kasi ng WBO ngayon, kapag ayaw mo lumaban sa utos nila, talagang may parusa mga idol. Kung kampiyon ka, agad ka babaklasan ng titulo at kung challenger ka naman, tatanggalin ka talaga sa rankings.